sa umagang ito, etong may kinalaman ho sa usapin ng impeachment trial na nagpapatuloy pa rin dyan sa impeachment court. Pinalad ho tayo at kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang lead prosecutor for impeachment at Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Betrix Luistro. Ganda umaga po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines para sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio Philippines. Welcome to the program. By the way, this is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Maganda umaga po sa inyo. Good morning sa lahat ng mga followers and viewers ng Bombo Radio. And thank you for having me here. Salamat po. Ayun, salamat din po. At nagkaroon tayo ng pagkakataong magkadaupang palad sa Himpapawid. Unang-una, ano po ang take ninyo sa kabuuan muna ng naging State of the Nation address ni Pangulong Marcos? Nasiyahan po ba kayo o may ilang paksa na ibig ninyong marinig din sana pero hindi gaanong nabigyang pansin? Ano ho ang take ninyo dito? Well, initially I was anticipating to hear the appreciation of the administration about the impeachment process, but natapos yun SONA, there was no mention at all. And I understand because parang since our proceeding in the Justice Committee, it has been the position of Malacanang not to meddle with this constitutional process, no? As a matter of fact, I remember him in the past saying about the separation of power na iba itong impeachment process na ito and the power was granted to the legislative being the House of Representatives and the upper house, the Senate, no? So nevertheless, natuwa pa rin ako because for me, busog na busog yung SONA ng ating Pangulo sapagkat ang dami niyang na-touch, na-include sa kanyang message. At syempre, ang pinaka-importante doon, ang pinaka-favorite ko doon is about the net system loss, no? Na ang intention talaga niya ay ma-exclude na ito from the charges breakdown ng nagpapahirap talaga sa sambayanan na patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente, no? Ito pong net system loss ay bahagi ng ating binabayaran. Natuwa ako dun sa explanation niya. As a matter of fact, tayo ang nag-suffer dun sa net system loss, so dapat tayo ang binabayaran instead of us paying the distribution companies. Tama nga naman, di ba? Nagkaroon ng system loss. So sino nag-suffer? Sinong naapektuhan? Is it not that the consumers were the one affected, no? So kung ang naapektuhan consumers, dapat tayo ang entitled sa compensation and not the distribution companies. I really appreciate that, especially nowadays na lahat ng tao, no? Regardless of economic status, mayaman o mahirap, talagang umaaray na sa presyo ng kuryente, no? Ang isa pang nagustuhan ko doon, kasi ako, sir, pang-tao talaga ako eh. Kung ano yung makakatulong sa taong bayan, yun ang mas na-appreciate ko, no? The President also mentioned about tax relief measures, no? So kasama dyan yung middle income earner kapag daw 350,000 and below, dapat exempted siya sa income tax. Of course, that will be to the advantage of the ordinary Filipinos. He made mention also about the possible tax amnesties, no? At kasama dyan itong mga estate tax and all other taxes na pwedeng by amnesty, ang ibig sabihin natin ay pinatatawad. Tama ba yung translation na yon? Basta, which means na you're being exempted from the payment, no? I don't know the exact translation of amnesty, but the effect of which is kapag may amnesty, hindi ka na pagbabayarin ng buwis, no? Nagustuhan ko din itong sinabi ng presidente about, ang dami kasi nito eh, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno who are under contract servicing and under job contracting, no? Ang dami nito eh. In fact, from the LGU hanggang sa national government, ang daming ganyan. People working in the government offices, not as regular employees, but
under sila nung tinatawag nating contract servicing or job contracting. Ibig sabihin, no employer-employer relationship was created between the government and these employees. No? Ang sabi ng presidente, isinama sa kanilang supposed compensation yung pambayad nila dun sa mandatory contributions. So it includes PhilHealth contribution, it includes yung mga SSS contribution, no? The good thing about that, na-cover na rin sila nitong mga PhilHealth benefits and even the insurance benefits coming from the Social Security system kasi walang employer-employer relationship because the administration or the government even provided the supposed amount which will be enough to cover the contributions that is over and above their compensation, the amount of their compensation for the work done for the day, no? I see. Of course, ang pinaka conclusion doon is about our issue in the West Philippine Sea. Kahit hindi binanggit ng presidente talaga na it concerns about the West Philippine Sea, but alam mo, nakakakilabot, no? Yung sinasabi niya na magkakahiwalay man tayo sa politika pagdating sa paninindigan natin para sa bansa, we should be one. Which is very true, di ba? Kahit merong political divisiveness, kahit iba't iba ang paniniwala, kahit iba't iba ang affiliation natin in terms of politics, no? Pagdating sa laban ng ating bansa, you should be united. We should be united as one. And then very very inspiring and moving yung sinabi ng presidente that we are not racist, no? We are not greedy. Ano pa sabi niya? Basta ibig sabihin niya, mabuting tao ang mga tao, but we will never yield, no? For me, that is very moving na we should stand really as one pagdating sa mga tao o bansa na nang aalipusta sa atin, minamaliit tayo, and ultimately, pinipilit sakupin ang pag-aari naman ng bansang Pilipinas. I see. Oo, huling bahagi nga po doon. Sabi niya, sa manlulupig, di tayo pasisiil. Okay. Yeah, Jumping yeah. into another important topic, Representative Luistro. Sa issue naman ho ng impeachment, matapos ho yung dibdibang pagtatangka ng panig ng depensa na harangin yung testimonya, hindi man direkta yung kabuuan ng testimonya, pero maraming objections, maraming pagtatangka na kumbaga barahin yung pagbibigay ng salaysay sa ilang masasela na paksa. Plano ho bang baguhin ang latag ng kahandaan dito sa trial ng inyo pong panig bilang lead prosecutor? Well, to be honest, we were asked, no? We were asked by the impeachment court. Ano ba ang leaning nyo? Ano ba inclination nyo? Because our current rule is tatapusin muna ng prosecution ang presentation ng evidence for all the 4 articles of impeachment before the defense presents its evidence, no? So the question is, would you like to change it into per article basis so that it will be prosecution defense for the first article and then prosecution defense for the succeeding articles, no? We discussed it among ourselves and we thought that it will be helpful for the senator judges, including the viewing public, if it will be done prosecution defense per article basis. The reason is it will guide the senator judges most especially on how to appreciate the case by having a continuing flow of presentation of evidence after the prosecution followed immediately by the defense, no? Unlike kung tatapusin muna natin the entire prosecution and chances are baka nakalimutan na ng senator judges or even ng viewing public yung naging presentation ng prosecution by the time they listen to the presentation of evidence of the defense, no? I think it will be more in line with due process kung magkasunod na magprepresenta so that there is continuity of flow of appreciation ng ebidensya by the prosecution
presenting its evidence, immediately followed by the defense. With that, I think they will be guided more in appreciating the weight of evidence of both parties, no? But I understand na it will be the impeachment court who will decide. Nevertheless, ito naman ay initiative din ng impeachment court. Sila yung nagtanong whether we wanted to change the rules. And upon discussing among ourselves, we opted to submit to the idea of changing it to a prosecution defense per article basis. I see. Okay. Ang akin pong katandem dito si Bombo Jaira. May ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai? Representative, ngayong araw, babalik na naman tayo dun sa Senado, no? Ano yung aasahan natin matapos ang maikling break ng impeachment trial? Saan banda na tayo dito ngayon sa trial? Well, as we have manifested during the last trial, no, we already said that Attorney Melvin Matibag, the NBI director, was the last witness for Article 4 threat, no? And today, we are scheduled to commence the presentation of evidence for Article 1, that is confidential fund. I remember also during the last trial, we requested for the issuance of subpoena of these two bank managers, land bank former branch managers, no, whom we will be presenting today as our initial witnesses for Article 1 confidential fund. And now, bilang lead prosecutor naman, nagparating po ba kayo ng communication sa impeachment court para tingnan ang issue nitong lumitaw na spliced video na diskusyon ni na Representative Chel Jokno at Senator Pia Cayetano na tila naiiba yung takbo ng kwento kesa sa original na sitwasyon noong nakaraang linggo? Well, we acknowledge na napansin din natin yan, and a lot of people from the mainstream and to SOCMED, no, ay nagko-comment about the seeming spliced video, no? Nevertheless, we haven't reached a consensus among ourselves about the official position and action perhaps which the prosecution team might be taking. Pero alam na namin yan, it is within our knowledge at sapagkat masyadong trending sa social media and even in mainstream yung komentaryo ng ating mga kababayan about those videos being spliced. No, only that, wala pa tayong official na position or possible action to take if ever there will be concerning those videos. From my end, Representative, napag-usapan nyo na ba sa inyong panig yung magiging spokesperson dito? Di ba kasi sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na baka maiba na o ibahin dito, na hindi involved dito no, sa takbo ng trial kay Vice President Sara Duterte, or we're expecting na si Attorney Tolosa pa rin dito? I think Attorney Tolosa is very much conscious about the prohibition on making comment on the merits of the impeachment case. He's very much aware as well about the sub judice rule, no? At kamukha ng naging pahayag ng ating presiding officer, these spokespersons have been very careful, not only Attorney Tolosa, but even the spokes of the defense in the person of Attorney Poa, no? So for us in the prosecution, wala naman kaming ibang iniisip about changing the arrangement. So since it appears na Attorney Tolosa can act simultaneously in two capacities, one as member of the prosecution panel and the other as spokes, I think we will just continue with it, no? With Attorney Tolosa being more careful perhaps this time. Although alam naman namin na careful na siya, siguro mas conscious na siya because of the observation that was pronounced by Presiding Officer Senator Chis Escudero. Okay, thank you so much. Bobo Dennis? Okay, with that, maraming salamat po muli sa pagkakataon makausap kayo despite ng mga preparations, lalo't balik na po ngayon sa impeachment trial. Thank you so much and good morning. Good morning and thank you again for having me here. Good morning po sa lahat ng mga viewers and followers ng Bombo Radio. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa ikalawang distrito ng Batangas at ang lead prosecutor for impeachment
Galing ho dyan sa House of Representatives, si Representative Jerbil Jinky Betrix Luistro ang atin pong nakausap dito sa Bombo Network News.